Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon Pilipinas. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. So shout out po sa lahat ng aking mga taga-subaybay at manonood sa aking sulit na tagapanood sa aking YouTube channel ang Kaagapay ECTV. At shout out din po sa lahat ng mga OFW sa labas ng bansa, no? Yung aking mga talagang mga subscribers ng mga OFWs lamang sa labas naman pati sa Pilipinas. Araw na Miyerkules ngayon at nais ko lamang na babatiin kayo ng magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon mga kaibigan, mga kaagapay, ako po ay nandito upang iparating sa inyo itong aking mga nasagap na mga balita magmula sa iba't ibang mga YouTubers, iba't ibang mga vloggers na kung saan, alam niyo na, ang issue ngayon, no? Ito, napakalakas at buong mundo, no? Itong may kaugnay sa naganap na pagka-aristo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dito sa Pilipinas at hanggang madala siya sa ICC, no? Madetain siya doon sa ICC. Ito ay may kaugnay sa kanyang hinaharap na kaso against humanity. So ilang linggo na ngayon ang nakalipas, no? Talagang magulong-magulo ang mga kababayan natin, no? Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Nandoon yung mga supporters ni Tatay Digong, no? Yung mga solid supporters ni Tatay Digong. So ngayon mga kaibigan, mga kaagapay, ang aking nasagap na mga balita, hindi ko alam kung ito ay totoo or fake news, kasi nga uso na ngayon yung fake news, mga kaibigan, mga kaagapay, no? Sa ilang araw o ilang linggo na nakalipas, may lumalabas na decision itong ICC, no, na makakauwi na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa ating bansa. Makikita mo ang ibang mga vloggers nagpapasalamat na sa ICC dahil sa kanilang pag-release sa kay President, i-release na or pauwiin na si President Duterte sa Pilipinas, no? Itong pizza 27, no? Kasi sa pizza 28 Marso ay kanyang birthday. So, maraming masaya pag siya'y makauwi na ng Pilipinas. Yan kung totoo mga kaibigan, mga kaabay. Ang tanong naman, lahat ba ay masaya sa kanyang pag-uwi ng Pilipinas? Lahat bang kababayan natin na mga Pilipino ay masaya sa kanyang pag-uwi ng Pilipinas? Ang problema mga kaibigan, mga kaagapay, siyempre, si dating Pangulong Duterte ay mayroong mga katunggali rin, no, laban sa kanyang administrasyon noon nung siya nakaupo. Ay siyempre, hindi po pwedeng magiging masaya yan, lalo na ngayon sa administrasyon ni PBBM. Siyempre, dadalawa lang ang pipiliin ng ating mga kababayan, either no, Duterte administration or PBBM, no, administration. Kaya ngayon, medyo nakita natin, nagkawatak-watak yung mga kababayan natin sa dalawa, no? Kaya sobrang lakas, lalo ngayon ay mag-i-eleksyon na. Hindi natin alam kung yung pagka-aresto sa kanya, kung ano ang totoong kadahilanan. Kaya patuloy ito na iniimbestiga ng Senado, lahat ng pangyayari, itong pagka-aresto noon kay President Duterte. So ngayon, ang pag-usapan natin, mga kaibigan, mga agapay, halimbawa, kung si President Duterte ay makakauwi na ng Pilipinas, masaya ka ba? No, masaya ka ba? Siguro masabi natin masaya, maraming masaya. Una, matutuwa na siya ay makauwi na ng Pilipinas dahil ito po ay supporters or solid supporters ni President Duterte. So, sa panig naman ng administrasyon, siyempre, ang tanong natin, masaya ba? No? So malamang
hindi masaya. Yun sa panig ni PBBM. Kaya ang tanong ko lang, kasi wala pang kasiguraduhan kung talagang yan ba yung narinig natin ng mga balita na makauwi na si Presidente Duterte, kung makauwi siya o hindi. Kung sakali lang makauwi siya ng Pilipinas, yung sa kabilang panig sa administrasyon ni PBBM, magiging masaya din po ba sila? Kaya ako hingi ng tulong sa inyo, PBBM administrasyon ka man, or solid supporter ka man ni dating President Duterte, ako hingi ng tulong sa inyo mga kaibigan, mga kaagapay. Gusto lang natin linawin at gusto ko lang malaman kung talagang siya iuuwi, at gusto ko lang malaman kung ikaw ba ay masaya. Both parties. Kaya kung ikaw sa panig ni President Duterte, pag masaya ka, ang sagot mo lang, oo, at bakit? Ipadala lamang yan, ang inyong mga kasagutan, sa aking comment section sa Kaagapay ECTV. No? Upang marinig namin ang inyong totoong damdamin. Ganon din, kung ikaw ay panig sa administrasyon ni PBBM, kung ikaw ay hindi masaya, ipadala mo rin sa aking comment section sa Kaagapay ECTV, kung ang sagot mo hindi, at bakit? Ipaliwanag ninyo ang totoong naramdaman ninyo. Dahil tayo ay mga Pilipino, dapat ipapaliwanag natin. Hintayin ko ang inyong mga comments, no? Sa aking comment section sa Kaagapay ECTV. No? Dito po sa Kaagapay ECTV, wala po tayong pinapanigan. Tayo nasa gitna lamang, no? Para malaman natin kung anong totoong nararamdaman ng buong sambayan ng Pilipino. Malalaman natin kung ipadala ninyo ang inyong mga reaksyon sa aking comment section sa Kaagapay ECTV. Magtulungan tayo at ang ipairal natin yung pagkakaisa, no? Katahimikan at kapayapaan ng buong sambayan ng ating bansa, no? Bansang Pilipinas. Maraming salamat mga kaibigan, mga kaagapay. Ito naman po ang inyong lingkod, si kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV, matagal na pong naglilingkod sa buong sambayan ng Pilipino. Number 1 sa mga OFWs sa loob at labas ng bansa. Mahigit sa 2 dekada na po tayo na tumutulong sa may mga problema. Kaya ang aking pakikiusap, kung gusto nyo mag-subscribe, so maraming salamat sa inyo lahat, sa hindi pa nakapag-subscribe, at sa gusto mag-subscribe sa Kaagapay ECTV, so it's your time and opportunity to subscribe my YouTube channel, Kaagapay ECTV, and then share, no, like and share to your friends and other people na nais humingi ng tulong sa inyo, lalo na kung may mga pamilya ng mga OFWs. Ang Kaagapay ECTV patuloy na naglingkod at libre ang aming serbisyo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mga kaagapay. Ito po